Dear Lady Love TV, Love Obsession with a Billionaire. Narito na po ang ikapitong bahagi. I was pregnant. Oh my God. Napatayo ako nang tumayo si Ella. Nanginginig yung buong katawan niya at hilam na siya ng luha. Hinarap niya ako at pinagsusuntok sa dibdib. Hindi naman ako makagalaw. Nakita kong nakatitig lang sina Alex at Lino sa amin. Wala na ang playful remarks ni Lino. Nagbago na rin ang galaw ng hangin sa paligid. Napuno yun ng tensyon. Kinakabahan ako. Bakit ba niya sinasabi na buntis siya? Kung buntis siya noon, dapat alam ko. Sasabihin niya sa akin. Wala naman siyang sinabi at kung iyong bagay na yun ang pag-uusapan, ay hindi ko yun makakalimutan. Baby, what are you talking about? I asked. Hinawakan ko siya sa magkabilang balikat at pilit na pinakakalma. Hindi siya buntis noon. Wala kaming anak. Iyon ang inuulit-ulit ko sa kanya. Iyak siya ng iyak. Yumakap siya sa akin pero hindi pa rin siya kumakalma. Pulos hagulho lang naririnig ko. She cried so hard and she actually fainted. Buti at nasalo ko siya. Iniakit ko siya sa silid namin at inayos siya doon. Nakasunod agad sa akin si Nalino at Alex na parang hindi rin malaman kung ano ang gagawin. Palakad-lakad naman ako. Tumawag ako ng doktor at pinapunta sa bahay. Hindi nagtagal ay dumating yung tinawagan ko at tiningnan si Ella. Sinabi na sa akin na nawalan lang ng malay, marahil sa paninikip ng dibdib. Pagpahingahin lang daw ang huli para bumalik ang lakas nito. Inihatid ni Alex yung doktor habang naiwan kaming dalawa ni Lino. Hawak ko yung kamay ni Ella at pinakatitigan siya. Baka sa mukha niya yung luha na inilabas niya kanina. Naguguluhan ako. Bakit ganoon? Bakit palagi niyang sinasabi sa akin na nanaginip siya, na nanganak siya pagkatapos ngayon naman ay natatandaan niyang nabuntis siya? Naguguluhan na talaga ako. Was it possible that she was pregnant a long time ago? Maybe I got her pregnant. Pero kung nabuntis siya, nasaan ang anak namin? Daniel, tinawag ako ni Lino. Nabuntis mo ba siya noon? Tanong niya sa akin. Hindi naman ako makasagot dahil hindi ko alam yung sagot doon. Kung nabuntis ko man siya ay wala lang ang makakasagot niyon. Siya lang. Pero parang malabo niyang masagot ngayon ang katotohanan na yon dahil hindi naman niya matandaan ng mga bagay-bagay. Pareho kami nangangapa ni Ella sa dilim. Pareho naming hindi alam ang mga nangyayari. Hindi ko alam, Lino. Hindi naman siguro kasi kung buntis siya, nasaan ang bata? Wala sa pagkatao ni Ella ang ipapalaglag ang bata. She loves kids. I told him. Tumango si Lino. Ang sabi ng doktor niya, posible daw na isa sa mga crazy dreams ni Ella ang mga nakikita niyang iyon, na baka iyong mga bagay na yun ang gusto niyang matandaan. Kumbaga, minsan niyang naisip pero hindi naman katotohanan. Ibig sabihin, hindi pa alam ng utak niya ang katotohanan sa hindi. Lino smiled knowingly. I get that point. He sat on the couch that was now my bed. You know, I like her. In a way, she reminds me of Rome. Fierce, strong and stone-headed. Siguro kaya nga ginusto ko siya noon. She's a good woman, Daniel. You have to take care of her. You have to fix this mess. Sa ginagawa mo, parang hinuhukay mo na yung sarili mong libingan. Sa pagiging knight and shining armor mo naman, posibleng ikaw yung mahulog. Mahuhulog ka. Maaalala ni Ella kung sino si Ava at kung ano siya sa buhay mo. Baka gumapang ka sa lusak pero hindi pa rin iyon magiging sapat para kay Ella dahil labis mo siyang nasaktan. Sasabihin ko rin naman yung totoo. Hindi lang ngayon dahil hindi ko siya pwedeng ibalik sa pamilya niya. At sasanin na yon nang ganito yung kalagayan niya. I broke her, Lino. Parang si Ava. I broke her and I didn't had the chance to fix her. And now, this happened to Ella. I broke her and I have a chance to fix her. Gusto ko lang siyang maging masaya. Gusto kong makabawi. No matter how wrong it is in your eyes, this is the only way I know that I can make up to her for everything. Napaluha ako. Lahat na ng frustrations ko ay lumalabas na. Napasabunot ako. Naihilamos ko yung kamay ko sa aking mukha. I stood up and walked back and forth. Alam kong masasaktan siya kapag bumalik yung alaala niya.
Alam kong ikamamatay niya kapag nalaman niya ang lahat ng kasinungalingan ko. But I will make her feel important because for the last 10 years of our lives together, I did nothing but to take her for granted. Maybe there's still humility left in my body and soul. That's why I still want to change things between us and make things work. Work as it to fix her. I have broken her heart, her soul, and everything that's left inside her. Lino, gusto ko lang na maaayos siya. I don't care if it all backfires on me. Alam ko rin na may posibilidad na hindi niya ako mapatawad. Pero nakita mo ba yung tawa niya kanina? The way she smiled? The way her laughter sounded? I never heard that, Lino. I never saw her laugh and smile so genuinely, and I wanna put that smile back on her face. Pinahid ko yung luha ko. Umiling si Lino. Ibinuka niya ang kanyang mga bisig. Iyakin ka talaga. Tara ka nga dito. Lumapit naman ako at yumakap sa kanya. Tinapik-tapik na niya yung balikat ko. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Ang gago mo kasi, Daniel. Kaya ihanda mo yung sarili mo. Tandaan mo, maaaring hindi ka na mapatawad ni Yela. Desisyon mo yan. Panindigan mo. At sana hindi mo ito ginagawa dahil wala si Ava. Be man enough to take care of this woman and face the consequences of your actions. Tumango ako. Kung may isang bagay man akong sigurado, iyon ay ang katotohanan na hindi ko ito ginagawa para kay Ava. I was doing this because I wanted to. Nagising ako ng 7:00 na ng gabi. Hindi ko na masyadong alam kung ano yung nangyayari sa akin. Pero nung maalala ko ulit ay napaluha ako. I remembered being pregnant, or was I? Pero para saan yung pregnancy test kit na may 2 linya? Na nakitang ulo ko. Napahawak ako sa sentido ko. Binuksan ko yung ilaw at nagisnan ko si Daniel na nakahiga sa tabi ko habang tulog na tulog. Naiwang nakapatong sa dibdib niya ang isang libro. The book's title was Understanding Amnesia. Bahagya akong umiti. Kinuha ko yung libro. Kasabay niyon ay pagkaalala ko sa isang babaeng may edad na. I remembered talking to her on the phone. We talked about Batangas and Laguna. Alam kong sinabi niya sa akin ang tungkol sa properties na yon, and I also remembered her telling me to take Sonny with me. Who was Sonny? Daniel steered. Maya-maya ay nakita ko nagmulat ang mga mata niya. Pagkatapos ay bumangon na rin siya. Pupungas-pungas pa siya habang paupo. Gising ka na pala. Humigab siya. Are you feeling better? Sino si Sonny? Tanong ko. Napatitig siya sa akin. He pouted his lips. I suddenly wanted to kiss him. Aso mo, isang Japanese bitch. Wika niya. I had a dog? Napangisi ako. Gusto kong makita yung aso na yon. But then I remembered the memory I had earlier. Was I pregnant? Nalaglag ba ang baby? Hindi. Mabilis niya ang sagot. You weren't pregnant. I was sure of that. Kung oo, baby, nasan ang bata? Huwag mo nang pakaisipin yon. You were never pregnant but you will be when we get better. Namula ang mukha ko. My instinct told me to not believe him. Pero kung tutuusin ay tama si Daniel. Kung nabuntis ako noon, bakit walang bata? Bakit wala kaming anak? Siguro ay panaginip lang yon na natandaan ko bigla. Muli siyang huminga pagkatapos ay naghikab ulit. Bigla ko naiisip na humilig sa dibdib niya and that's exactly what I did. Mukhang nagulat siya pero hinayaan niya ako. Ano-ano pang ginawa natin doon? Gusto ko sanang kwentuhan niya ako. Umikot yung braso niya sa balikat ko. Nakaakbay na siya sa akin at hawak niya yung kamay ko. Hinihintay ko naman ang sasabihin niya. Does your head hurts? Baka sumakit na naman kapag may naalala kang kung ano. Wika niya sa akin. Natawa naman ako. Sige na, kwentuhan mo na ako. Narinig kong huminga siya ng malalim. We spent your 20th birthday in a private beach in Mindoro. We like going to the beach. A night after making love, we would lie outside and count the stars. You have a very romantic bone in your body. You love doing things together with me. Napangiti ako. Pinakiramdaman ko yung sarili ko kung meron ba akong hindi pagsang-ayon sa nararamdaman, pero wala. Gusto ko lang na makinig sa kanya. Basta when we have time, we would go on a road trip together. Paborito mo yung biyahe natin papuntang Subic almost 4 years ago.
Wala kang ginawa kundi kumanta ng Mandy Moore's hits. You were so cute while singing inside the car with your halter top and super sexy shorts. Weren't you mad at me for wearing super sexy shorts? Why would I? You have a great body and very shapely long pair of legs. I am proud of you. Tapos, gustong-gusto kong iniinggit yung mga kalalakihan dahil sa ganda mo. Sa akin ka naman nakapulupot, naglalaway sila sa ganda ng asawa ko. What he said touched my heart. Go on. We arrive at the beach and you cook for me bago tayo mag-swim. Halos ayaw mong umalis sa cottage natin kasi gusto mo lang na. Hindi ko alam kung bakit naiiyak ako at nararamdaman ko rin na parang emotional na rin si Daniel. Magkasama tayong dalawa because you said you miss me kasi ilang linggo tayong hindi nagkita. I wanted to make it up to you. That's why we went to Subic. The days spent there were awesome. Bakit naiiyak ka? Daniel sat up. Bumaba siya sa kama. Talagang naiiyak na siya. Hindi ko alam kung bakit pero umiiyak siya. Nagulat ako nang lumuhod siya sa harapan ko. Idinantay niya ang kanyang mukha sa hita ko at doon umiyak ng umiyak. I touched his head. Hinaplos ko yung buhok niya at pilit siyang pinakakalma. Patawarin mo ako, Yela. He whispered. Pumantay siya sa akin at niyakap ako. Alam kong hindi ito magiging sapat para sa lahat. Pero patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko naisip at hindi ko sinadya. Sana may refresh button yung buhay nating dalawa. Sana maging totoo lahat. Hindi na kita naiintindihan, Daniel. Idinantay niya ang kanyang noo sa noo ko at patuloy lang siya sa pag-iyak. Niyakap ko si Daniel. Why was he apologizing? What was that for? Dahil ba ito sa naging away namin bago ako maaksidente? Kung iyon naman ay mapapatawad ko siya. Alam kong hindi niya ginusto yun. I hushed him. Huwag ka nang umiyak. Walang hari na iyakin. Wika ko. Umayos ka na. Ako naman ang may amnesia pero bakit ikaw ang ganyan? Huwag ka nang umiyak. I cupped his face. Hindi na mahalaga yung nagawa mo noon sa akin. Kung ano man yon, ang mahalagay nandito ka. Nandito ako at sinusubukan natin. Siguro nasasabi ko ito dahil hindi ko pa din talaga alam kung anong ibig sabihin ng mga sinasabi mo. Pero wag mo lang aalalahanin. Let's just seize the moment. Saka na ako magdedesisyon kung magpapatuloy ang galit ko sa'yo kapag bumalik na yung nawala sa akin. Sa ngayon, tulungan mo na lang ako makaalala. Tumango siya at niyakap akong muli. Paulit-ulit niya sinasabi na sana maging totoo ang lahat. Hindi ko na siya maintindihan. Ano ang gusto niyang maging totoo? Anong sinasabi niya? Ano ang mangyayari sa oras na bumalik ako sa dati? Magagalit nga kaya ako sa kanya? Ayoko munang isipin ang bukas. Pilit ko siyang pinatatahan. I smiled. Tahan na, baby ko. Napakunot yung noo ko. Bigla ay may naalala akong pangalan. Bahagya akong lumayo sa kanya. Tanong ko sa kanya. Sammy, lumabi siya sa akin. Si Solomon. Solomon, paulit-ulit kong binigkas. Anak ni Daniel. Si Solomon, para nagtatakang sagot niya. Tinitigan ko siya. Nakalabi pa rin siya. Hindi ako kumbinsido sa tugon niya. Alam ko, tulad ni Ava ay mas may malalim siyang kinalaman sa buhay ko. Gustong-gusto ko nang maalala ang lahat. Kailan nga ba babalik ang lahat ng alaala ko para matapos na ang lahat ng ito?